Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hanggat hindi pa po mainit, ayan, ay gawin pong muli natin ang direct seeding method. So, pag-direct po tayo ng okra, mamaya ipapakita ko na rin sa inyo po yung ating dinirect na okra. Ay magda-direct seeding method rin po tayo ng mga pipino. Ayan. Ito po. Ayan, shout out pala sa ating partner mula sa NUPA program ng Calabarzon. Ayan, wait lang, buksan po natin. Ito po, pagka yung lata ay binutasan ko, kinukuha ko ng seeds. Ayan, binabalot ko pa rin sa plastic para hindi po masyado sumingaw at ma-expired yung ating mga buto. So ito po, from NUPA program ng Calabarzon, ay DA Calabarzon, sa RFO mula sa Regional Field Office, kay Ma'am Shell at kay Sir JP. Ayan, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa mga intervention, sa darating pang mga intervention. Salamat po, thank you. So mag direct seeding method po muna ulit tayo. Direkta po natin itatanim sa ating mga, ayan, sa ating mga garden plot. So linisin muna natin, tanggalan muna natin ang mga damo at mga dahon. Punutan natin ng mga damo dahil talagang tag-ulan at tagtanim na po. Kaya ayan, masaya na naman po ang mga magsasakang tulad ko. Kaya dyan lang po kayo, panoorin niyo po akong muli sa aking reels and video. Huwag niyo pong kasawaan, panoorin at marami kayong masasaksihan at matututunan. Kaya ko lang po muna dito. Huwag ka lang babagsak at ako, masisira ang ating cellphone. Wala tayong gagamitin. Ayan, depende kung manalo tayo kay Idol Ibana. Joke lang po. Ayan, dyan lang po yan. So linisin ko po muna para malinis yung ating pagtatanim. So meron pa rin po mga eggplant, oh. So huwag po nating tanggalin. Pwede po natin yung intercropping ang ilagay. So kasama po niya dito ang pipino. Marami rin po mga bulaklak na tumutubo sa paligid. Sa sobrang pong dami, bawasan na natin. Ayan. Linisin natin dahil ilang ulan lang po ay nandiyan na naman ang ating mga damo. Mataas na naman. Mas mabuti po, ayan, gulayan tip, pagka sa damo, bubunutin natin para kasama yung ugat. Pag tinrim lang po natin yan, nandiyan pa rin po yung ugat niya. Hindi mawawala po yung mga damo na yan. Dahil po ito ay may plastic mulch, so lagyan natin ng mga seeds, yung mga butas. Kahit ito, pwede pa rin po natin lagyan to. Kasi nga po, gumagapang naman yung ating pipino. Linis muna. Hindi lang po doon sa pagtataniman lilinisin, pati doon sa paligid linisin din natin. Yeah. May tumubong bluter natin, hayaan natin yung bluter natin. Pwede silang magkasama dyan. Yan, dahil gumagapang naman po yung mga halaman na yan, okay lang na sila ay magkakatabi. Yan. Yan. Yan, pagka linis po natin, siyempre bubungkal-bungkalin po natin para mabuhagag yung lupa sa paligid. Sabi muna natin, tanggalin din po natin yung mga dahon, especially yung mga dahon ng mahogany at nara. Mataas ang acid po niyan, kaya pag nabulok yan dyan sa lupa, ayan, gulayan tips, makakadagdag po ng acid ng lupa. Ayan. Kaya tanggalin po natin. Mas mabuti kung Madrid di cacao. Ay, ang lambot po ng lupa dahil laging nag-uulan.
pipino naman po itatanim natin. Direct seeding ito. Alam natin. Ayan. Okay na po. Ayan. Nabungkal at na. Pwede na po natin lagyan ng mga seeds. Hudugan ng mga seeds ng pipino. Ayan. So magtatanong, baka po may magtanong. Ayan. Ayan, ang kagandahan po ng may plastic mulch tayo, less po yung mga tumutubong mga damo. Ayan po. Tumutubo man, ay hindi ganun kadami. Hindi katulad yan nasa paligid na yan po. Pag may plastic mulch po, ayan, konti lang po yung tumutubo niyan. Yun po yung kagandahan ng meron tayong paggamit ng plastic mulch. Ayan. Kung wala naman pong plastic mulch, ay mulching naman po. Yung mga organic na pataba tulad ng Madrid Cacao, pwede rin po yun. O, yung mga damo-damo, plastic mulch. Mulching naman po yun. Green manuring po ang tawag naman. So, ayan. So, gawin ko po muna yung the direct seeding method natin. Ayaw tumayo na ating camera. Makisama ka. Ayaw nang tumayo. At isa rin po sa kagandahan ng gumagamit ng plastic mulch. Ayan. Bakit po kulay puti? Ayan, sabi nga. Meron pong dalawang bahagi po ito, parte. Ang plastic mulch ng black at saka white or silver. So, tinanong din po ito sa mga lagi sa training namin. Bakit daw po silver yung nasa ibabaw? Kasi nga po, pagka po sumikat yung araw, reflection po yung sunlight doon sa ating plastic mulch. And pag nag-reflect na po yan, ito po yung nagsisilbing pantaboy ng mga insekto. Ayan, o di ba, may natutunan na naman kayo sa inyo nito. Yan, thank you for watching. Panoorin niyo po ako hanggang sa dulo at tsak, meron kayong matututunan. Yan, tagalin muna po natin yung ating gloves dahil maghuhulog na po ulit tayo. So, ang gagawin ko po dito, tatlo po muna ulit. Tatlong seeds. Ayan, para po, ayan, sakaling hindi tumubo yung dalawa, may isa pang matitira. At okay lang po kasing magsama-sama siya kasi nga ito po ay creeping plants or gumagapang na mga halaman. Okay lang po na magkakadikit o magkakatabihan. Unlike po ng eggplant, okra, sili, ayan, kamatis, yan po ay dapat may distance sa kanilang pagtatanim. Ayan, so hindi po, ulitin ko po, hindi po masyado malalim. Huwag masyadong isasagad. Ayan po, para po hindi siya sobrang matabunan yung ating mga buto, umilalim masyado para tumubo. Ayan. Konting tabon lang din po ng lupa. At pag yan po ay dinilig natin, ay ma-absorb yung lupa o yung tubig. Magbabago ko po. Yan. Taniman na po talaga ngayon dahil tag-ulan.
So gagawin ko po dalawang flat po yan ng pipino. Pwede pa rin naman po doon sa kabila niyo. Yan ang sunod natin. Pagkatapos ito, flat na ito. Tapos ito pang isang flat na to, pipino pa rin yan para marami tayong pipino ibenta. Hindi lang ibibenta. Meron na ba to? Ayan, so lalagyan na po natin itong parte na to. Ito namang kabila sa ang linisin natin. At bunutin natin yung ibang mga bulaklak. Ayan, tulad po ng mga cosmos na to. Bunutin na lang po natin yung iba. Kasi po medyo malaki na, tapos sagabal doon sa ating mga halaman itatanim. Marami naman po yan, kaya okay lang na bawasan natin. Ito, bawasan natin yung nasa plat. Tanggalin natin yung mga cosmos na nasa plat. Marami naman sila mga bulaklak. Bawasan na natin. Oh, labanos pala nakatanim dito dati. Ito kulit natin. Tanggalin natin na. Itong nasa gilid, huwag na natin tanggalin. Maganda rin pong palamuti or disenyo sa atin. Gilayan yan, yung mga bulaklak na yan. Itong nasa plat ang tatanggalin natin. Yan o, pwede pa po pang transplant to kung tatanim. Pero sa dami nga po ng mga cosmos na to. Ayan, take note pong muli. Itong pong cosmos na to ay edible. Parang bluter natin po natin. Kinakain, sinasama po sa salad. Yung bulaklak. Huwag po yung dahon. At katawan, yung bulaklak. Inisin muna natin lahat. Ayan. So, tinanggal lang po natin yung nasa ayan, nasa ibabaw at nasa gilid ay tinirato natin para nagsisilbing kalamuti pa rin po yan. Magandang disenyo sa ating kanilang mga bulaklak. Then makaka-attract din po yan ng mga friendly
insect like yung ating butterfly. Ayan. Nakakatulong sa pollination po yan. Buhagagin po muna natin yung lupa bago natin taniman para siguradong pinos at buhagagan lupa. Pawisan ka na naman, maestro Panadero. Ganyan po talaga tayo, magpapawis. Kailangan natin pagpawisan. At isa pa rin po sa kagandahan ng ating may plastic mulch, ayan, paggamit ng plastic mulch, nare-remain o nare-retain po yung nutrients o yung ganda ng lupa. Ayan, lalo na pagkatag-ulan, ayan, hindi po na wawala sa formation yung kanyang lupa. Then yung nutrients, dagdag na lang tayo ng dagdag ng mga fertilizer. So nandun pa rin po yung taba, yung fertility ng ating lupa. Ayan. Ayan. So ayan, tagaktak na naman ang pawis po, maestro Panadero. Ganyan talaga tayo pagpawis. So maghuhulog na po ulit tayo ng seeds. Ito ba meron na po? Meron na. Ito meron na rin. So itong line na to ang wala pa, para hindi tayo malito. Ayan. Lagyan muna natin para kita natin. Ay, pawis, tagaktak ng pawis sa inyong lingkod. Ayan. Konting tabon lang ng lupa. Tabon. Ayan. Ito, meron na yan. Ito tayo sa banda rito. Ayan, lipat natin dyan. Mabagsak. Tapusin natin itong isang plat na to. Ayan. Huwag muna natin takpan para nakikita natin yung may laman o wala. Hindi tayo malito. Nahulugan o wala. Ayan. Isang paraan din po yun pag nagtatanim tayo. Minsan kasi merong nababakante, may hindi nalalagyan. So pag nagtatanim tayo ng direct seeding method na to, ayan, tulad po nito, ayan, lagay mo muna natin lahat yung seeds, saka na natin takpan para ma-check po natin. Ayan. Wala yan tips mo muli para ma-check po muna natin kung lahat ay mayroon bang naitanim na buto. Hindi yung pagkalagay po ay tatakpan na natin ang lupa agad. Para ma-check po natin. I-review natin sa pagkatapos nating maglagay. Tagaktak na ang pawis mo. Grabe. Ganyan po tayo pagpawisan. At kailangan po nating pawisan talaga. Ayan. Oh. Ayan, dito tayo sa may bandang likod. Yan lang po kayo. Panoorin nyo po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Ayan. Sana nawa ay nag-enjoy kayo at nagugustuhan nyo ang aking mga reels and videos. Ayan.
Siyempre, huwag kalimutang i-like and i-share nyo po yan para tulong nyo na po sa inyong lingkod ang Maestro Panaderong Gala. So ayan, takpan na po natin. Pag na-check na po natin ayan, nalagyan na po natin lahat ng seeds o buto. Ayan, pwede na po natin takpan. Then after nyan, pakita ko rin po, didiligan na rin po natin. Ayan, ilang minutes na ba yung ating video? 20 na, mahaba na. Ayan po, hanggang pagtakip lang po muna siguro tayo. Ayan, para hindi po natin namimiss yung mga butas na tanim o wala. Ayan, pagkatapos po nun, ayan, didiligan na po natin. Tagak-takaw pawis. Siyempre didiligan po natin. Gagamitan po muna natin ng regadera para hindi po mawala sa position yung mga seeds. Yan. Talagang pawis na pawis ka, Maestro Panadero. Ganyan po tayo pagpawisan. At ayan, although po umulan kahapon, ay diligyan din po natin. Nakakatulong para mas mabilis magkaroon ng germination yung ating mga seeds. Ayan. Pipino, pwede pong upo, or ang ating tinatawag na sigarilyas, kalamismis, o ang tawag sa amin ay kabay. Tatanim din po natin yun dyan. Ayan, soon. Ayan, diligan na po natin. Ayan, dito. Ganyan lang po ang pagdilig natin. Ayan, ganyan lang po. Ayan, hanggang sa matapos ko po itong isang plat na to. Susunod po natin isang plat na yon. Ayan. Yung iba pong pagtatanim ng mga direct seeding method, minsan po kasi may mga langgam. Isa rin po sa mga sumisira doon sa ating mga itinatanim na buto. Sasabihin, nagtanim ako pero bakit hindi tumubo? Check nyo rin po baka may mga langgam, especially kapag maliliit na seeds po tulad ng pechay, mustasa, lettuce. Ayan, kinakain po yan ng mga langgam. So, dapat po na-disinfect, na-sterilize po natin yung ating tataniman. Parang pag-sterilize din po ng soil preparation natin sa hydroponics at sa pagpupunla. Ayan. So, ayan po, natapos na po natin yung isang plat ng pipino. Thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan sa inyong lingkod sa tutorial ng inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Sasabi, pagpalang araw, ingat po tayo palagi, and God bless us always. Tuloy ko lang po itong ginagawa ko. Thank you for watching and share na yan at mag-follow na.